Sa kanilang pulang mata, paniguradong mapapatitig ka. Madali ka rin nilang mabibighani sa tingkad ng kulay ng kanilang mapakpak. Pero paniguradong madudurog ang inyong puso kapag nalaman mong ang mga ibong ito nanganganib ng maubos sa mundo. Okay, nandito tayo sa Bacolod and meron tayong i-document na balikbayan, no? Isang balikbayan na ibon kung saan parang dito talaga yung kanyang roots, itong Negros Bleeding Heart. Sa isang forest park, naninirahan ang iba't ibang uri ng buhay ilang. Pero ang ibon na ito, sa halip na lumipad, ground dwelling o madalas makita sa lupa. Ito ang Negros Bleeding Heart. Ang ibon na ito, masiglang naglalakad habang naghahanap ng pagkain. Ang isa naman, nililinis ang katawan gamit ang kanyang tuka o preening. Kapansin-pansin din ang pulang marka sa dibdib nito na parabang pusong nagdurugo. Sa aking pagbisita sa Negros Occidental, naabutan kong kumakain ang mga Negros Bleeding Heart. Sa wild, karaniwang mga halaman o uod ang kanilang kinakain. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makasalamuha ang ipinagmamalaking endemic species na Negros Bleeding Heart. If you look at them, they're so beautiful. Pag tinamaan ng araw yung kanilang ulo at balikat, makikita mo itong pagka metallic green na sheen sa kanilang balahibo, which makes them really look attractive. On the side view pa lang yan. Pero once humarap siya, makikita mo yung puting-puting leeg niya hanggang dibdib na merong isang streak ng pula. Akala mong dumudugo yung puso niya, kaya siya tinawag na Bleeding Heart. Kamag-anak ang mga ito ng mga ibon na ipinadala noon sa Singapore. They're very shy birds. That's why ang hirap nila makita sa wild. Lahat ng mga ibon na nakikita natin dito are captive breds, pamula dun sa mga wild caught na rescue nila. Kwento ng veterinaryo ng Talarak Foundation na si Dr. Monica Atienza, nanganib ng maubos ang lahi ng Negros Bleeding Heart. They are ground doves and they can be easily preyed on. And then also, wala na rin kasing natitirang forest ang Negros. Sa ngayon, may 3% na lang ng primary forest ang Negros. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit umabot sa critically endangered o nanganganib ng maubos ang bilang ng Negros Bleeding Heart. Mahirap silang i-breed kasi meticulous sila with the environment na kung nasan sila. If mag-put ka ng bleeding heart in a flock, they will not breed on their own. So kailangan meron silang specific area na sila lang dalawa. And walang sound, walang anything na makikita nila. And yun, doon naging successful yung breeding. Kaya noong 2021, nagpadala ng 6 na pares ng Negros Bleeding Heart sa Singapore ang Pilipinas para muling maparami. COVID time yon, and we thought may sapat na kami na population dito. And since there are threats ng avian influenza, may also wipe out yung populations namin sa captive. Ang avian influenza ay isang uri ng virus na maaring maging sanhi ng malawakang pagkamatay ng mga apektadong ibon. After a few years, meron ng actually more than 10 progenies na na-produce yung 6 pairs na ipadala namin dito. They're planning to send more than 10 actually. But trial muna ito. Trial muna ito. Ang Negros Bleeding Heart naninirahan sa Jurong Bird Park.
isang pasilidad na nangangalaga sa mga ibon na pinag-aaralan ng Manday Wildlife Group. Ang Negros Bleeding Heart na ipinadala at naparami sa Singapore simula noong 2021, nagbalik bansa na. Ito yung mga pinaglagyan ng mga balikbayans natin, ng mga umuwi ulit dito, coming home ng mga Negros Bleeding Heart. So nakita natin yung mga speakers kung gaano ka-dedicated sila na suportahan yung conservation ng Negros Bleeding Heart. And dahil doon, sana ma-infect yung mga locals natin dito to help protect. Kasi without their participation, itong mga efforts na ito ay hindi makukomplete. Sa ngayon ay inilagay muna sa isang quarantine facility ang mga ibon. Binalutan din ng itim na tela ang mga kulungan nito para hindi ma-stress o manibago sa kanilang pansamantalang tahanan. Ginagawa ang acclimatization o pagsasanay sa mga ibon sa kanilang bagong kapaligiran sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ay ililipat ito sa isang forested area sa Bayawan, Negros Oriental para doon pag-aralan bago tuluyang pakawalan. Ayon sa animal keeper ng ibon na si Rachel Lee, hindi biro ang naging preparasyon nila sa pag-aalaga ng Negros Bleeding Heart. I think they did pretty well as well. They settled in and then we actually also started breeding them not long after they arrived at Manday. Ang translocation ay isang conservation technique na ginagawa ng mga eksperto, kung saan dinadala sa ibang lugar ang mga hayop para roon paramihin ang populasyon nito. Kailangang i-relocate o dalhin ang mga Negros Bleeding Heart papuntang Singapore dahil mas moderno ang pasilidad ng kanilang breeding program doon. Dagdag pa ni Rachel, dahil territorial at mailap ang Negros Bleeding Heart, kailangan ng masusing pagbabantay sa mga itlog at bagong panganak na ibon. Was there something that you noticed with the Negros Bleeding Heart? They are known for being aggressive every time we introduce the male to the female to make sure that they are okay, they like each other, they are bonded so that aggression can be minimized, and also aggression between juveniles and the parents. Kailangan ding pagsamahin muna ang lalaki at babaeng Negros Bleeding Heart para malaman kung magkakasundo ito. Posible kasing hindi makabuo at makapangitlog kung may aggression o nag-aaway ang pares ng ibon. Paliwanag ng Provincial Environment and Natural Resources Officer na si Nathaniel Gerangaya, isa sa naging basihan para aprubahan ang pagpapadala ng mga ibon sa ibang bansa, ang pasilidad nito na may kakayahan na muling magparami ng mga ibon. Napaka-monumental and historical itong ginawa nyo. Ito po ay para ma-ensure na yung Negros Bleeding Heart ay hindi po maging extinct. Although baka mawawala dito due to natural calamities or yung extensive hunting. At may security po na merong maiiwan sa ibang bansa na pwede nating hingin pabalik dito sa Negros Island yung mga progenies po niya. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.